You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from Matthew chapter 6, verse 1. We serve God in our supplication, our songs, our sacrificial giving, and now we worship Him through our sermon. Matthew 6, verse 1, it says there, "Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you." Lord, thank you for your word that assures us that we are not just saved by grace, but we are transformed by your grace. And so may we discover your rhythms of grace. Lord, address every need that is represented among us by the power of the Holy Spirit. Not my words, only yours. In Jesus' name, amen, amen. All right, go ahead and take your seat. Pwede bang batiin mo yung katabi mo, magandang morning. Okay, good morning sa iyo, sa kaliwa, sa kanan, so that we feel good as we sit down there for a few more while. And so, we are starting a brand new series, Rhythms of Grace. Okay, so we want to say, so tapos na yung cause of the cross. So we're not just saved by grace, but we are transformed by grace. Sabi nga ng Ephesians 2:10, "For you are God's masterpiece." Okay, tignan mo yung katabi mo, mukha ba siyang masterpiece? Di ba? Okay. Parang hindi kayo naniniwala. But yan ang artwork ni God. And the way that the Lord transforms that artwork is through rhythms of grace. Siguro sa mas madali pong pananalita ay maging spiritual disciplines. Tatlo po yung pag-uusapan natin ngayong seryeng ito, giving, praying, fasting. Kasi nga, last week we talked about facing persecution, and the Lord said that to prepare you. And what better way to prepare us through spiritual disciplines? Nakita ko rito si Coach Joel, meron tayong basketball. Siyempre, nagpapalakas yung mga yan. Huwag niyo munang ayain mag-hamburger. Mga ganon. Dalawang team tayo, no? Victory Baliwag 1, Victory Baliwag 2. All churches in Baliwag. Okay, mayroon silang hindi ko alam kung saan napopost yung mga laban. Pag manood kayo, pagdasal natin sila. Pwede ba magdasal sa ganun? Lahat tayo Christian, So, ibig sabihin, what better way is to do spiritual disciplines. So that is what's happening in the physical realm. What's happening now as you face persecution, face challenges, may tatlo po na nakakatulong. Tayo'y lumakas. Giving, praying, and fasting. At gusto ko pong sabihin na hindi po tayo gustong pahirapan ni Lord. Sino sa inyo, hirap na hirap kang mag-daily devo? Diba? Hirap na hirap ka. Kasi siguro medyo basagi natin yun. Para kasi pagdisiplina, ang iniisip natin ay pahirap. But just so you know, giving frees us from the love of money. Okay? Yung pong pagmamahal sa pera ay nawawala lamang sa pamagitan ng disiplina ng pagbibigay. Ano pa ho, yung didiscuss natin next week ay prayer. Bakit po nagpipray? Siyempre, ang hirap din mag-pray. But when you pray, gives you, hindi ka pinahirapan, gives you freedom from self-dependence. So una, nawawala yung love of money. Pangalawa, nakokontra mo na hindi ka dependent lamang sa iyong sarili pag ikaw ay nagdarasal. Last week is fasting. It is freedom from worldly dependence. So bakit po ba tayo nagfa-fasting? Kasi nga, masyado na tayong dependent sa mundo. And when we fast, somehow we have a discipline of
setting ourselves apart from the world so that we are no longer just dependent on the world, but mainly on God, that prepares us spiritually. Okay, so ngayong serye pong ito, pag-uusapan po natin yung preaching ni Jesus sa Sermon on the Mount. Alam niyo, almost 10 years ago, ay nakarating po kami sa Sermon on the Mount. Original daw yan. Okay, so ito yung tour guide namin, si Yatsuk Asus. Hanapin niyo kung saan ako. Yun, yung nagpipicture. Yan, nila-live stream ko siya. Okay, so now, sabi nila, baliw daw si Jesus. Meron bang Diyos na namamatay sa krus? Nakita ko rin si Tita Nori. Ito si Pastor Rui. Ayan, nasaan ba si Pastor Rui? Ito, mas pogi siya. Ayan, nakaganon eh. So, so, si Jesus, baliw ba si Jesus? Kasi isipin ninyo, yung sinasamba nating Diyos, pinako sa krus. Hindi ba kabaliwan yun? Dapat kung Diyos ka, ikaw ang nasusunod. Pero hindi. Pero alam nyo, yung Sermon on the Mount, yung mga pag-usapan natin, is a groundbreaking ethics lesson. To the degree na 2,000 years from now, from then, hanggang ngayon, yung mga ethics na tinuro ni Jesus Sermon on the Mount ay manghang-mangha pa rin. Hanggang sa Senado, hanggang sa Kongreso, hanggang sa buong mundo, Jesus would be quoted. Naisip ko nga baliw ba yan? Ang galing-galing mag-isip. Now, nung cause of discipleship, we're talking about doctrine of the cause of the cross. Pero yung doctrine po ay walang silbi kung walang ethics. Tama po ba? Ganito po yan Doctrine, ethics, spirituality. Okay? Isip, merong teaching, pero yung teaching dapat lumalabas sa ethics. Ano ba yung ethics? Human behavior. Ibig sabihin, may mga listahan tayo ng tamang paggawa. Kaya lang, kung wala ka namang doktrina, so para ka lang robot. No? So tama rin na may doktrina na nagre-resulta sa tamang ethics that leads to your proper spirituality. Okay? So, kaya nga po, napakagandang pag-usapan ito dahil talagang groundbreaking ito. Ibig sabihin, yung iba nga sa inyo, mag-aaral pa ng human ethics class. Maririnig nyo pa yan sa mga hearing sa Senado, sa Kongreso, ethics. Alam nyo ba, 2,000 years ago pa, marami ng ethics si Jesus na talaga namang kakaiba. At hindi lang kakaiba, ito'y effective. At hanggang ngayon, ito'y pinag-uusapan natin. Okay, sabi mo sa katiba mo, ready ka na. Are you ready? Okay, so pag-uusapan natin today is giving. At mapapansin nyo, I think in verse 3, in verse 5, in verse 16, nakalagay doon, when you give, when you pray, when you fast. So, napaka-importante yung salitang when. Sabi nyo nga po, when. Hindi siya if. So, ibig sabihin, pag sinabi ni Jesus na when, hindi to optional, no? It's a matter of practical faith. Hindi lang doktrina, pero ethics. Hindi siya optional. Kasi kung optional yan, dapat ang nakalagay, if you give. Pero tatlong ulit niya sinabi, when you give, when you fast, when you pray. So it's not an option, but an ethics or practical faith. So una, ito po yung unang sinabi. We are called to give to the needy. Okay? Tingnan natin yung verse, no? Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then, you will have no reward from your Father who is in heaven. Now, yung verse 1 is actually background for all 3 weeks. Ano po yung makikita natin dito? Right practice comes from a right heart that results to right rewards. Merong tamang gawa na nagmumula sa tamang puso na magre-resulta sa tamang reward. Saan natin nakita yon? Tingnan nyo Si Jesus, sabi niya, beware of practicing. So, importante yung practice. So, yung iyong po bang ginagawa bilang devotion kay God ay biblical. Okay? Is it a right practice? Your righteousness before other people in order to be seen by them. Okay? So merong right heart.
Ang right heart ay hindi para pakitang tao. Pero ito'y para ipakita kay God. Okay? Kaya nga yan spiritual disciplines. Yung spiritual ba nakikita o hindi nakikita? Hindi. So kung pinapakita mo yan sa iba, hindi yan spiritual. Okay? Kaya nga spiritual unto God. Because God is spirit. So ngayon, pag tama yung right practice, right heart, anong resulta? Then you will have a reward who is from your Father in heaven. So ang affirmation mo nanggagaling sa ating Ama sa langit. To which ang kausap niya dito, yung mga Pariseo, na malamang gusto nilang kontrolin si God at mag-build ng reputasyon. Okay, ibig sabihin, gusto mo, kaya mo ito ginagawa para mautusan mo si God at para ma-impress mo yung katabi mo. Okay, so it's more of controlling and manipulation rather than spiritual discipline. I'll give you an example, no? Simbang gabi. Okay, simbang gabi. Right practice ba yun? Pwede na. Kasi meron namang Advent principle sa Bible. Yung parang yung pagdating niya ay inaantabayanan. Kasi nga, 400 years of silence. Tapos biglang, finally, dumating siya. Sige, pwede na. Okay? O right ba yung heart? Parang medyo hindi. No? Kasi, pinopost pa yan sa Facebook no? Second day, okay, third day. Iniisip ko nga, may Facebook ba si Lord? Parang, ba't di mo sabihin kay Lord na third day mo na? So, parang kanino ba yan? Sino mo magbibigay sa'yo ng mga hinihingi mo? Yung Facebook friends mo. So parang baksak dun sa right heart, no? Tapos, right reward. No? Madalas, nagsisimbang gabi para sagutin ng girlfriend. Yun na yung reward mo, hindi yung sa Heavenly Father. Di ba? Minsan, ginagamit yan sa ligawan, no? Yung, kasi siyempre, bago yung damit pag nagsisimba. Hindi nyo na yata alam yun, ano? Anyway, sige, wag na natin pag-usapan. In example ko lang. Kasi pag wala yung tatlo, si Jesus na nagsasabi, giving, praying, fasting. Right practice, coming from a right heart, that results into right rewards. Malinaw na malinaw po yan. Pero gusto ko rin sabihin, bago po itong Matthew 6:1, verse 14 and 16, ang sabi niya, Jesus called them to let their light shine before others so that they may glorify God. And so, ano ba talaga? Let your light shine before others so that they may glorify God. Kala ko ba dapat in secret? Pero why are we supposed to let our light shine before others? Pero ang key dun sa Matthew 5:14 to 16, so that they may glorify God. So merong mga actions po tayo na hopefully we are a pointer to God. But when giving to the needy, we cannot be a pointer to God. We need to give in secret. Okay, marami mga bagay po, mga subtleties na nakalagay po sa Bible. So, tingnan po natin to. Thus, when you give to the needy, again, the word is when. So, Jesus addressed the crowds regarding the practice of giving. Meaning, kultura na nila talaga to. I mean, may kultura naman tayong mapagbigay. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mapagbigay yan, di ba? Kahit sa traffic, mapagbigay yan. Okay? Hindi yan nagkikipag-away, mauna ka na, ganun. So, recognize that giving as already cultural norm among his listeners. And that giving was not optional. Sabi mo sa katabi mo, giving to the needy, not optional. O ito, sabihin ko na sa inyo. Alam niyo po yung nanghihingi, baka mamaya maraming manghingi dito. Yung, lalo na nung nagdadapat bayan tayo, ganyan. Naku, pag may nanghihingi may naalala ko parang na-aksidente raw siya. Tapos sabi daw nung enforcer, pumunta ka kay pastor, may bibigay sa'yo. Ha? Ba't sa akin? Tapos hindi ko talaga siya kilala. Pumunta doon, tapos pinapakitaan pa ako ng mga sugat-sugat. Wala akong pera noon, pero dahil nandun siya, naghanap na rin ako ng pera. Tapos binigay ko sa kanya. Pero sabi niya, naku, kulang po ito. Pwede po ba akong umikot sa buong church? Samahan niyo lang po. Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi pwede. So, the point is,
Meron po bang rule sa Bible na bawal magbigay sa manggagancho? Ay, hindi ko pala alam kung nanloloko ba siya or what. Ala eh. Ala, talaga. Yung minsan pabalik-balik na ng nanghihingi. Tapos kilala mo na eh, no? So, ang gusto ko talaga, may Bible verse na nagsabi, "Thou shall not give to manloloko." Wala. Alam niyo ba, hindi tayo kinumandigad na makipagrelasyon sa mayaman. Kasi madali iyon. Natural ang tao nakikipagrelasyon sa mayaman. Pero kinukuman niya tayo, do not forget the poor. Ay, nako. So, hindi ako nagsulat ng Bible eh. So, pasensyahan tayo. So, sumunod. Ibig sabihin, ngayon, nabago na yung heart ko na kahit bahala ka, paulit-ulit ka manghingi dyan. Basta I give to the Lord, di ba? When you give to the poor, you lend to the Lord. Pag nagbibigay ka doon sa mahirap, ikaw day nagpapahiram kay Lord. Napakalaking interest nun, di ba? Pag si Lord ang pinahihiram natin. So, hindi siya optional. It was expected behavior in Jewish society, even in our society. And we're not talking about, we're talking about ang context ito, widows, orphans, sojourners who are marginalized in the society, as even referred to Deuteronomy 10:18-19 and Isaiah 1-17. So yun yung context. So sino yung mga poor? Medyo linawin natin. According to this verse, yung needy na dyan, yung widows. And not just widows, kasi may mga widows that could be actually productive pa. Pero merong din kasing widows na talagang pag di mo tinulungan, wala na talaga. So, kasi ang pag-asa ng mga widows, especially 2,000 years ago, yung asawa niya tsaka anak niya. Wala masyadong financial capability yung babae. Ngayon naman, medyo mas may opportunity na rin both sa lalaki at sa babae. Okay, so orphans, ibig sabihin yung yan, actually, isang pangarap ko to eh. Merong, di ba may real life tayo? Meron ding Rohay, yung victory. Hindi ko pa siya napapa-seminar dito. Yun. Actually, marami sa victory pastors, may mga adopted through Rohay. Ang simple lang naman, magsi-seminar, susundan mo yon. Arang ang orphan sa Pilipinas, hindi bumababa ng 3 milyon isang buwan. Ibig sabihin, napapaampon nila yon, pero may dumadagdag din. Okay, so, ibig sabihin, kaya nga, minsan nonsense yung abortion. Di ba? Ang dami-daming pwedeng ampunin. Tapos may anak ka. Ibig sabihin, yung iba, gusto magkaanak, hindi magkaanak. Mag-aampon. Tapos ikaw naman, may anak ka, papatayin mo. Parang, paampon mo na lang. Di ba? So, hindi naman kailangan, kung hindi ka handa, lagay mo na lang sa Rohay. No? So, tapos foreigner. Okay, may mga tao dito na napunta, galing ibang bansa, na baka wala na lang talaga silang choice. Di na sila makabalik. Siyempre, imagine mo, ikaw foreigner ka sa ibang bansa. Hirap nun. Di ba? So, yun yung poor na sinasabi dito, according even to Deuteronomy and Isaiah. Giving is not just a duty, but an expression of divine compassion and justice. Kasi ganun si God. Kaya sana ganun din tayo. And so, the principle extends beyond money. Paano, Pastor, kung wala rin akong pera? Sinabi na nga ni Coach Rainiel kanina, hindi lang naman yon, but even serving the needy. Okay? Serving, ibig sabihin, kung wala ka rin pera, baka paano mo siya matulungan, di ba? In your small ways, not just by giving them money, and we emphasize the hands-on compassion, actively meeting needs through time, effort, and presence. And so, isipin ninyo yun. Think about the poor in Baliwag and beyond. Are we giving money or also are we giving service? No? Kaya nga may real life, may dapat bayan, may isa pa akong pangarap, Rohay naman, Rohay. Sana magawa natin yan. Okay, so,
number 2 about this is when we give to the needy, we do not do so to be praised by others. Okay? Kaya maganda na tayo po ay nagbibigay sa poor sa pamagitan ng real life. Ano ba ginagawa natin? Real life, dapat bayan, ulit yung real life kasi more on scholarship. Yung dapat bayan kasi, minsan yung mga hindi umuubra sa real life, sinasalo ng dapat bayan. Okay? Tsaka hindi lang din scholarship, pero pati pag nasalanta. Ngayon pa nga lang po nag-i-imbak na tayo ng kung ano-ano dun sa ating center sa Malolos. Naka-imbak kasi ang hirap nung kung kailan bumagyo. Tsaka lang bibili. So, dapat talaga, ang problema naman sa naka-imbak, baka masira naman. So, ang hirap, no? Pero dapat talaga ready yan. Parang pagka may sakuna, ibibigay kagad. So, real life dapat bayan. Yan, Rohe, pwede rin. These are church-based Love the City, di ba? Ginagawa rin natin yun. Ang point is, kasi kung we're doing it together, then we're giving anonymously. Meron tayong ganong opportunity, di ba? Kasi kapag yung talagang ikaw, hindi siya sikreto. Di ba? Samantalang kung tayong lahat, magagawa nating maging sikreto. Kasi right practice coming from a right heart that results into the right rewards. Tingnan natin yung verse, no? Thus, when you give, again, nakalagay, when you give, hindi siya optional, you give to the needy, sound no trumpet. Now, emphasize lang natin ito, no? Kung tungkol to sa sacrificial giving, dapat ang verse natin, 2 Corinthians 6:9. But this is not about sacrificial giving or tithes and offerings sa service. Bakit? Yung tithes and offering nakikita Diba? Nakita mo nung dumaan yung basket. Yung iba, dinadunk pa nila. Parang si LeBron James, di ba? Yeah, parang pakitang gilas, no? Parang ganon, no? Wala namang problema because we are a church community. We're not talking about tithes and offering. We're not talking about sacrificial giving because this is communal giving. We're giving together as a community. So, hindi yun ang pinag-uusapan dito. Okay? Hindi yun. No? Baka naisip nyo tungkol sa tithes and offering na kapag dumaan yung basket, ayun na, parating na yung basket. Secret daw. Dito ka, baba mo yung basket. Hindi. Hindi po yun. We're talking about giving to widows, orphans, and the like, or the poor. Okay, so, sabi niya, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do. So, ang nangyari po sa ang hypocrites comes from the Greek word actors. Uma-acting daw Kumbaga, wala naman talagang puso, pero for picture taking, no? Uma-acting in the synagogues, in the streets. Tapos sounding the trumpet. Anong ibig sabihin yan? Getting attention, di ba? Magbibigay ako ng 20 pesos. Hear ye, hear ye. Synagogues in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. May reward ba sila? Yes, but it is not the right reward. Because ang gusto nila ay reputation and manipulating God. Ibig sabihin, dahil ginawa ko to God, gawin mo to para sa akin. Hindi lang yun, mabuild yung reputasyon ko. Okay? So, parang hindi daw yun yung right heart when you give to the needy. So, he was addressing wrong motives. Na wag tayo maging aktor. Ngayon, ito po ang katanungan. Ang tanong ay, paano po yung mga politiko? So, dapat pasikreto na lang sila magbibigay. Paano sila mananalo? Hindi sila mananalo. Ganito.
Ihiwalay natin yung opisina ng politiko, tsaka ihiwalay natin yung persona ng politiko. Naintindihan nyo? Bilang opisina, dahil pera yan ng taong bayan, kung ano man ang ginagawa niya sa pera ng taong bayan, bilang accountability, kailangan malaman ito ng lahat. Make sense yun, ano? Pero ang tanong, meron bang pagbibigay si politiko ng walang nakakaalam? Kasi kung walang ganun, then the heart is to win the hearts of people, to build a reputation. And even to pray and say, Lord, magbibigay ako, sana manalo ako. So you're even twisting the hand of God. So ang tanong ay, mali ba yun? Ang sagot ko po ay, depende. Okay? Kung bilang opisina, wala tayong magawa. Pera ng tao yun So dapat alam ng tao. Pero kung pera niya yun, sana meron siyang mga pagbibigay na walang nakakaalam. Para meron din siyang reward sa kanyang Heavenly Father. Okay po ba yan? Parang tahimik kayo. Okay, ayos lang. Okay, so kunwari ikaw, alam niyo yung mga kumpanya, mayroon ding social responsibility. So bilang kumpanya, kung nagbibigay kayo, di paalam niyo sa tao. Pero kung bilang tao, persona, sana walang nakakaalam. Kaya nga yung iba, kung naintindihan nyo itong Matthew 6:1, kunwari may nag-bless sa'yo dito, tapos biglang sabi nyo, sabi ako, kamay, salamat, don't mention it. Wag mo nang banggitin. Alam bakit kaya nila sinasabi na wag mo nang banggitin? Kasi mawawalan sila ng reward. Wag mong banggitin. Naku, pag birthday pa, di ba? Diba? I-honor naman natin yung may birthday. Napakabuti po niya. Binigyan niya po ako ng, tigilan mo. Kasi nga, kapag pinaalam na lahat, wala na, napuri ka na, yun yung reward mo. Gusto niyo ba? Reward ng tao o reward ni God? Si God, kaya sana merong sort of secrecy sa ating pagbibigay. Kasi nga lalo na ngayon, may social media, no? Napansin niyo ba? Lahat na lang. Nakapost. Ayun, ang reward natin, likes. Wala bang higher? Pamparami lang ng likes, comment, share. Is there not a higher reward to everything that we give? Sana meron. A reward from our Heavenly Father. At saka, isipin natin, uma-acting ka ba o generous ka talaga? Mukha bang artista yung katabi mo? Sabi nila, huwag kang umakting. Huwag kang umakting. Maging totoo tayo. Okay, so, ito pa. When you give to the needy, we do it before the Father. We do it before the Father. Kasi nga, we want rewards from the Heavenly Father. Tingnan natin, sabi niya, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. It's speaking about self-congratulation. Di ba? Ano pong nangyayari pag nag-meet yung right tsaka left? Ang galing mo. Congratulations, Lloyd. Very good. Very good. Gusto niyo po bang i-congratulate yung sarili ninyo? Sana may ibang kumo-congratulate sa inyo. Sana si Lord. He was saying, well done, good and faithful servant. So yun, say no to self-congratulation. So that your giving may be in secret. And your Father, who is spiritual, who is in secret, will reward you. Meron pong napakahalagang word dyan na sana yun po ang pag natandaan nyo tong word na to, pwede na kayong umuwi. Okay? Ano yun? Itong word na Father. Sabi niya po, Father. So,
yung pagbibigay pala is in response not to a boss-employee relationship, but to a father and son relationship. Ang kaibahan po talaga sa ating pagbibigay ay yung pagkakakilala natin sa Diyos. Siya po ba ay boss o siya po ba ay tatay? Kasi that is the world of difference. Now, ibig sabihin, kunwari, ikaw ay, sino sa inyo nakapag-apply ka na ng trabaho? Ang yayaman ninyong lahat. Wala talaga kayong kailangan, ano? Ngayon, pag ikaw nag-a-apply, sinong namimili ng a-applyan? Ikaw. Oh, ganito. Meron ba sa inyo nag-apply kang maging anak ng magulang mo? Wala po akong tatay eh. Pwede po bang... Ayoko po yung mga magulang ko. Gusto ko po kayo. Di ba? Parang, hindi, di ba? So, ibig sabihin, kung boss mo si God, it seems that you're choosing Him, no? And because you're choosing Him, you're wanting Him to choose you, you're trying to perform. And just saying, Lord, galing-galing ko. Bless mo naman ako. At saka, pag gusto mo rin pakita sa mga tao, galing-galing ko. Sana ma-impress kayo. Ang problema po sa ganun, napaka-fragile. Alam niyo yung fragile, madaling mabasag. Ibig sabihin, kung ang relasyon mo sa Diyos ay boss mo siya, tuwing nagkakamali ka, wasak na wasak ka kasi ulit na naman tayo. Hindi mo naman lamang yan, boss. At hindi lang naman kayo mga tao. Kung siya ang ating ama, tayo ay magkakapatid. Meron po bang mga magkakapatid na nag-aaway? Nag-aaway pa rin, pero hindi fragile yung relationship. Nagkakaayos din. Hindi kamukha nung wala tayong relasyon bilang pamilya, naku, wala tayong ginawa kung hindi mag-impress. And remember, hindi tayo ang pumili kay God. Siya ang pumili sa atin. For while we were still sinners, Christ died for us. So why perform? Why be a hypocrite? Kung at your worst, minahal ka naman ni Lord. Kasi kung boss si Lord, parang gusto mo sabihin, oh Lord, overtime ako sa pagtulong sa mahihirap. Overtime. Kailangan, bigyan mo ako ng OT pay. Nangingi ka ba ng OT pay kay Lord? Ang tawag doon, gusto mo pala ng employee. Alam nyo, Joshua 24:15, sabi niyan, choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. We have veered away from the term volunteer. Tama ba? Kasi hindi siya biblical. Ang mas tama, we are servants. But ito ang gusto ko sabihin sa atin, we are more than servants. We are sons and daughters of God. May pumapalakpak, kaya tuloy nyo na lang din. Kaya yun po yung kailangan mapaalalahanan kung bakit tayo umaacting, panayang post, panayang ano. Kasi we're trying to show God. We're trying to show people. Bakit? Gusto mong piliin kanila. Kasi pinipili mo sila. Pero ang sabi ni Lord, you did not choose me. I chose you. Not even at your best. But at your worst, why act? Why perform? So, hopefully, your giving to the needy is a father and child relationship, a response to grace. Na tayo po'y anak at daughter, hindi naman dahil talaga, nag-iisa lang naman ang anak ng Diyos. But through Christ, we are sons and daughters of God. So, yung ating pong pagbibigay sa mahirap is an expression of gratitude to God, not tools of leverage. Na parang pinapataas natin yung ating status. And this is rooted in an identity na tayo'y pamilya, therefore, hindi mo pinili si God, ikaw ang pinili niya. So, hindi mo kailangan na piliin ka ng mga ibang tao. Kasi pamilya naman tayo. And so,
Alam niyo po ba na yung status natin sa buhay ay apektado ng, di ba, we're not just saved by grace, but transformed by grace. What do we mean? Si Onesimus ay servant ni Philemon, di ba? Si Philemon. Nasa Bible yun, di ba? Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Timothy, Titus, Philemon, parang ganun eh. James, John, Jude, Revelation. Ano ba yung kwento ni Philemon? Si Philemon, mayaman, house church. Sa bahay niya, nandun yung Church of Colossae. Colossian Church. Sa bahay ni Philemon. Ang nangyari, meron siyang servant, ang pangalan si Onesimus. Tagatahi niya ng barong. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Onesimus. Siguro mga tagatahi talaga siya. Hindi ko alam bakit. Ang pangalan ng tahiyan ng barong, Onesimus eh. But doon talaga galing yun. No? Anong nangyari si Onesimus? Ninakawan niya, hindi ko alam kung anong dinalagay sa Bible, ninakawan niya si Philemon, baka nagnakaw ng barong, hindi ko alam. Okay, so nasya rin ng tumahi. Okay, so ngayon, napakulong siya. Okay? Pinakulong siya ni Philemon dahil nahuli siyang magnanakaw. Ngayon, sa kulungan, mga kapatid, napakalaki ng grace ni Lord, no? Nung nakulong siya, ang kasama niya sa kulungan, si Apostol Pablo. Pambihira, di ba? Ikaw ba naman makasama mo sa kulungan si Apostol Pablo? Pag hindi ka pa na-born again, hindi ko alam. Hindi nandun siya. Si Onesimus, mula sa maging magnanakaw, ay naging productive. At kaya nga yun, naiwan pa si Paul sa kulungan na una pang lumabas si Onesimus. Dahil bumuti siyang tao. At sumulat si Paul, yun yung letter of Paul to Philemon. Pinadala kay Onesimus at sabi, bumalik ka doon. Sabi niya, hindi na, pinakulong nga ako noon eh. Sabi niya, hindi. Hindi ka na niya tatanggapin bilang servant. He will now accept you no longer as a servant, but as a brother in Christ. Now, isipin ninyo yung ating pong estado sa buhay ay naaapektuhan din ng grace. We are not just saved by grace, we are transformed by grace. Not just what we do, but our status. No longer slaves, no longer servants, but sons and daughters. Therefore, we are brothers and sisters in Christ. At yung ating pong mahirap na tinutulungan, hindi naman po tayo gumagawa ng napakalaki. Bakit? Sino bang gumawa sa mahirap? Ikaw ba? Hindi naman. Ang meron lang naman ay ikaw ay pera. Pero all the rest, we are all made in the image of God. No? Tama ba? Yung mayaman tsaka mahirap, parehong gawa sa imahe ng Diyos. So ano po bang ginawa ni God sa atin nung tayo niligtas niya, na-restore niya yung image ni God? In the same way, when we help the poor, we are raising up their dignity, not higher, but actually to the degree that it should be. Dignidad na ikaw ay gawa sa imahe ng Diyos. Kaya nga, Diyos ang pag-asa ng taong bayan kasi hindi lang tayo nagbibigay sa mahirap. Ang sinasabi natin, alam nyo, ito pong bibigay namin sa inyo, mamaya, ubos na to. Pero, meron pa ho kaming ibibigay sa inyo, pag-asa, na sana makita ninyo na ang totoong magre-restore ng dignidad ng buhay ninyo ay ang Diyos na namatay para sa inyo, binigay niya yung buhay niya para sa inyo. And then we preach the gospel. So sana, hindi lang din tayo nagbibigay sa mahirap, pinipreach din natin yung gospel. And isipin niyo po ito. Meron po ba kayong, pag nakuha niyo to, pwede na rin kayo umuwi. Okay? Ito na, gets nyo na to. Meron po ba dito na meron kayo na hindi si God ang nagbigay? Meron? Wala. So parang ganito, no? Naalala ko, hindi ko alam kung kami, nakalimutan ko na. Kunwari kami na lang. So kung hindi kami yon, kasinungalingan ito. Okay? So, kunwari, birthday ko, no?
Tapos sabi ni Love sa akin, Love, pengin pera. Oh, para saan? Bibilang kitang regalo eh. Parang, bigyan kitang pera para bibigay mo rin sa akin. Now, alam niyo po, yung pagbibigay sa mahihirap, para kang nagbibigay, pero yung ibinibigay mo, hinihingi mo lang din naman. Wala ka naman binibigay na hindi mo tinatanggap. At ang sabi ni Lord, as you give to the poor, you lend to the Lord. Eh, hindi naman natin pwede ibigay kay God eh. Bakit? Eh, kanya nga galing eh. Kaya nga, uy, kaya nga, in totoo, lahat naman ng binibigay natin galing din sa Kanya. At sabi niya, hindi optional ang pagtulong sa mahirap. Ito pa, pangatlo na pag nag-gets nyo, pwede niya kayong umuwi. Okay, alam niyo yung plagiarism? Ano ibig sabihin ng plagiarism? Meron kang sinabi na hindi mo inonor yung nagsulat. Tama ba? Okay. So, meron ba sa buong mundo na hindi si God ang may gawa? Wala? So, ibig sabihin, lahat sa buong mundo, pati yung katabi mo, should be used in honor of God. Tama po ba? Ibig sabihin, kung wala pala kayong nakikita na hindi, sige, pagpalagay na ito, tiles, no? Hindi, galing ng Walter Mart yan. Hindi, galing yan ng hardware. Pero, ang tanong, saan nakuha ng hardware? Eh di, minina nila doon sa bundok. Eh, saan nga galing yung bundok? Malay ko, kay God. Kaya nga, while we honor the hardware, ang nakakalimutan talaga natin, wala namang meron tayo na hindi si God ang may bigay. So, ibig sabihin, kahit sa pagbabigay sa mahihirap, hindi ikaw ang mag-glorify, kung hindi si God. Tama po ba? Palakpakan. Kasi plagiarism po, na-realize niyo ba? All sin is plagiarism. Because everything you see, everything you are, is meant to be used to glorify not yourself, not to control people, not to impress others, but to glorify God. Kasi kung hindi nag-glorify si God, ibig sabihin, ikaw ang gumawa. Ikaw ang may bigay. Eh, kanino kinuha yung binigay mo? Eh, sa Kanya din. So, dapat nga, hindi ikaw, siya na nagbigay ng lahat. Okay? So, yan po ay plagiarism, and hopefully, we are not trying to impress others, but also, even as, alam niyo yung kasunod dito, Matthew 6, diba? Yung Our Father. Matthew 6 din yun eh, after nito, next week, no, when you pray. But specifically, merong part dun sa the Lord's Prayer na, Our Father, hindi ko maalala, alalahanin nyo nga, Our Father art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. So, kung bakit naman tayo nagiging mapagbigay? Kasi kagaya ng alibughang anak. In essence nga parang napakarami niyang utang sa kanyang ama. And he wanted to go back as a slave. But he was embraced by his father. Sabi niya, I'm just gonna be a servant. Sabi niya, no. Yung aking anak, nawala. Pero siya'y bumalik muli. Tayo'y mag-celebrate. Ibig sabihin, yung ating pong mga utang, binayaran naman eh. At hindi nga tayo tinratong alipin dahil sa ating mga utang, tinrato pa rin tayong anak. Kaya hopefully, ganito no, ang iingatan kasi natin sa pagbibigay sa nangangailangan, yung para po bang we feel better than them. Hindi po ganon. Ang dapat po mangyari, lahat tayo gawa sa imahe ng Diyos at kaya tayo tumutulong kasi para tayong lahat ay may dignidad
na kamukha ng anak ng Diyos. Kaya tayo nagpapaaral sa real life, sa dapat bayan, hindi naman para palakpakan nila tayo eh. Kasi ang alam natin, God made them in the image of God. And we're just, as the Lord forgave our debts, now we are being generous to others. To His glory and honor. Alam nyo, yung grace, yung totoo talaga, sobra-sobra naman yung bigay ni Lord. Kayo po ba'y konting blessed lang or sobra-sobrang blessed ni God? Sobra-sobra naman di ba? Ang tawag nga doon ay grace. Redeems of grace. Kasi ang totoo naman, kaya meron tayo na ibibigay sa nangangailangan kasi yung grace ni Lord, sobra naman yan lagi. Araw-araw. Kaya yan sobra para you can glorify God as you help the poor and needy. I remember, nakwento ko na to last week yung nahuli ako sa NLEX. Tapos, alam ko mahal yun 5,000, 10,000. Sa NLEX, huwag ka papahuli. Hindi, sorry. Talagang, yung sabihin, umayos ka pag sa NLEX kasi hindi ka pala lusutin ng mga yon. So, nung nandun ako, sabi ko, sorry, nag-load po ako kaya lang hindi pala, parang nag-fail. Ewan ko, nawalan ba ng internet? Hinuhuli niya ako, sir, lisensya po. Sorry na po, sorry na. Tapos, tumingin ako sa kanya, Pastor! Sabi niya, Pastor. Umaten ako nung day talk, nung ikaw nagturo. Galing niyo po, salamat po. Sabi niya, sige na po. Wala po ba kayong load? Ako na po magpapaload. Sabi niya, ha? Papaloadan mo rin ako. Alam mo, ganun si Lord Bakit tayo napaka-gracious? Magagalit ka pa ba sa iba? Mag-iinit ka pa ba ng ulo sa highway? Samantalang parang ikaw yon, nahuli ka. The cost was too high. Hindi ka binigyan ka na nga ng awa, binigyan ka pa ng load. Diba? And He did that while you were still sinners. Christ died for you. Kaya how can you get the glory? When all glory belongs to God. Si Bishop Ferdy po, we come to a time of prayer. Nung namatay po yan, mag-April 1 na Next week na, nung namatay siya. Ang isa sa nagtestimonya, si Pastor Mark Constantino, na binigyan pala niya ng kotse. Okay? Walang nakakaalam. Wala talaga. Kasi pinagsabihan siya ni Bishop Ferdy. Tapos sabi ni Pastor Mark, alam ko ayaw niya itong sabihin. Wala talaga nakakaalam. Zero. Sabi niya, wala. Na binigyan niya ako ng kotse. Kasi ayaw niya. Kasi for this principle, kaya lang, dahil patay na siya. At sa Heavenly Father na siya, so kahit ikwento ko ito, ang reward niya, makukuha niya na sa kanyang ama. Dahil nandun na siya sa langit. At alam nyo, nakakatawa, that is a great example of a bishop na buong buhay niya, yung itinulong niya sa iba, wala talagang nakaalam, wala. At kaya na lang sinabi, kasi patay na siya. Now, I wonder, ito yung vision mga kapatid, pag patay ka na kaya, gaano kaya karami yung itinulong mo na hindi alam ng tao? And I think that's the great application. At alam nyo, ang number 1 example naman ito ay si Jesus Christ. Tingnan nyo. Binigay niya yung buhay niya sa atin, 2,000 years ago. In-honor ba siya ng mga tao? Hindi. Pinatay niya But He was giving even though people were not seeing. Even when people do not see, He gave His all. And now na nasa langit na siya, we glorify Him. Bakit?
Wala na-realize natin. He had no sin, and He gave His life for all of us. And so we give glory to Him. So yun, pag-pray natin yun, Lord, palang araw, matagal pa naman, no? Pahabain mo pa, Lord. Mga 300 years pa, okay? Lord, pag namatay ako, ang panalangin ko, tulungan mo ko na maraming masabi yung mga tao na binigay ko sa kanila, na sasabihin lang nila pagpatay na ako. So that they will not glorify me, but glorify my Father in heaven. Amen? Well, we all stand and we're gonna respond in worship. Pag-pray natin yun. Sige, go ahead. Heads bowed, eyes closed. Yun yung prayer mo. Sabi mo, ang prayer mo ay, Lord, gusto ko yun. Pagpatay na ako, tsaka lang malalaman ng mga tao yung mga ginawa kong pagbibigay sa kanila. Kung ikaw yun, taas mo yung kamay mo. Nakikita naman ni Lord. Alam ko naman, lahat tayo ay guilty. Lord, we are all guilty to impress others and to control you, to give so that you will give to us, to help so that you will help us. But Lord, wala namang merong kami na hindi galing sa'yo. So whether we receive or we give, all glory belongs to God. Lord, ang pangarap namin, itong buong lahat ng nagdadasal ngayon, pag namatay kami, maraming magtetestimonya. And give glory to God. Kasi masasabi lang nila yun pag patay na kami. Kasi hindi na yun para sa reputasyon or kung kahit ano pa man. But that is to give glory to the Father. Lord, I pray, lahat na po ng kamay, itaas natin. Lord, give us a pure heart. Not for recognition, but out of love for you. Lord, show us what we need to start and stop doing so that we can honor you as we give to the poor. When we give to the poor. When? It's not if. Lord, search our hearts and reveal our wrong motives. May our giving be a joyful overflow of our devotion to you, not as a boss, but as a father to a son and a daughter. Lord, may we give not saying na mas magaling kami sa kanila, but that you died to restore the image of God in us. So that, Lord, we give to others, not because we're better, but because we are all made in the image of God. Lord, open our eyes to someone near to us who is in need today. Lord, give us the courage and compassion to serve them, give to them, in reflection of your love. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.